Huwag niyong sabihin na manok lang. Dahil dito, umangat ang buhay ko. Paano? Paano ba ako nagsimula dito sa pag-aalaga ng manok? Bata pa lang ako, mahilig na ako sa hayop, no? Dahil yung lolo ko kasi dati, mahilig din sa manok. Yan, so kahit ano lang yung binibigay niya sa akin, mga ibon, mga palaka, binibigay niya sa akin at inaalagaan ko. Yan, kaya hanggang lumaki ako, naging kahiligan ko yung pag-aalaga ng mga hayop. Pag-graduate ko ng high school, yung pinili kong kurso is seaman. Kaso nga lang, walang mapaparal sa akin. Kaya naging working student ako. So seaman yung pinili ko, no? Kahit hindi ko gusto, para maitaguyod yung pamilya namin sa kahirapan. Nagsumikap ako mag-aral at naging scholar sa isang kumpanya at sila na yung nagpaaral sa akin. At sila na rin yung tinabuhan ko, no? At may kontrata ako na 10 years. Kaso nga lang, yung tinapos ko is 1 year lang. International po yun. At dahil sa rason na hindi ko talaga passion yung pagsisiman. Mahirap kasi pumasok sa isang bagay o sa isang sitwasyon o isang negosyo kung hindi mo talaga passion. Habang sumasakay ako sa barko that time, meron akong mga konting ipon lang at syempre meron din akong naitira para sa aking negosyong pisonet. Dati kasi uso pa yung pisonet, hindi din tumagal yung pisonet na wala na sa uso dito sa lugar namin. Kasi halos dito may mga wifi na and mga cellphones na. So yung ginawa ko, nagplano ako kung ano yung gusto kong negosyo. Gusto ko pag-aalaga ng hayop. Kaso nga lang, ano ba yung hayop na madaling paramihin, masarap kainin, no? At nag-enjoy tayo. Naisipan ko, manok. Kasi lahat ng livestock na ni-research ko, ito yung itong manok po, no? Or itong free-range chicken ay hindi kailangan ng masyadong malaking area, no? Ang isang manok ay kailangan lang ng 1.5 square meter. Pero hindi pwedeng mag-alaga lang ng manok na wala kang ipapakain. Kaya naganap ako ng trabaho na hindi na seaman. Call center agent, real estate agent, at maging sa internet, sa network connection, no? Pinasok ko na rin yung field na ganyan, no? Naging agent ako ng isang brand, yung PLDT. Dahil wala po akong budget na ikakabili ng mga mamahaling free range dati, katulad ng mga heritage chickens, Rhode Island Red, Black Austalorp, na wala po akong pera pambili niyan, dito ako nagsimula sa native chickens. Alam nyo ba na yung kulungan ng naman ako dati, no, ay trapal lang, no? Yung yero nila trapal lang, imbis na yero sana. Yung bubong is trapal or tarpaulin. Ganun kahirap dati. At nag-umpisa ako, hindi sa akin yung lupa, hiniram ko lang sa tiyahin ko. Nung nag-aalaga ako, hindi pa ako nagva-vlog. Nung sisimula ako, no, na magparami. Yung sa akin lang, pinopost ko lang sa personal account ko. Yan. Tapos, may mga nakakita at yung nakakita sa akin is trabahante sa isang kumpanya. At kumukuha sila ng mga manok, mga dressed meat or live chickens, lalong-lalo na sa native chickens and upgraded native chickens. Yan. Kaya naging bultuhan ako nila na supplier. At di kaya ng mga manok ko dahil konti pa lang yung manok ko that time. Kaya yung ginagawa ko, nagbabay and sell ako ng mga manok, no, para masupplyan yung aking buyer at hindi na humanap ng iba pang supplier. Natuwa ako noon nung una dahil first week, no, yung kinita ko malaki dahil sa pagbabay and sell din ng manok. Yan, yung sinusuplayan ko, kailangan niya ng 100 kilos every week. So, malaking pera yon, malaking bagay na. Yung problema lang sa first na malaking buyer ko ay delay siya magbayad. Siguro umaabot ng 1 buwan bago siya makapagbayad. Yan. Last month, kumontak siya sa akin at sinabihan ko siya na ayaw ko na mag-supply sa kanya dahil nga matagal siya magbayad. No? So, hindi ko kasi inuutang yung puhunan sa mga patuka nila. No? Cash po yung binibili ko at walang discount yung mga feeds na binibili ko dati. Yan. So, yung ginagawa ko ngayon, no, maraming kumukuha sa atin ng mga manok at dinidress nila. Yan. Last year, no, nag-produce tayo ng napakadaming native chickens and upgraded chickens, no, at mabilis lang talagang naubos. At maraming nagbi-breeding dito sa ngayon. Dahil sa pagbebenta ko ng mga native chickens at pagbi-breed, no, naisipan ko talaga dahil yung aking mga kinukuha na ng manok, no? Doon pa sa mga probinsya, malayong probinsya pa, para makapag-supply ako, naubusan na rin sila ng manok. So yung ginawa ko, no, namili ako ng mga manok na malalaki, no, sa pagbabay and sell ko. Yung iba naman talaga pinili ko talaga. And ngayon, ito na yung mga apo sa apo
no, ng aking mga native chickens dati. Sa totoo lang kasi, wala talagang masyado nag-aalaga ng maraming native chickens or mga upgraded native chickens. Kasi yung mga Pinoy, no, gusto nila easy-easy lang, easy money lang. Yung farmers talaga na tunay, no, dumadaan po yan sa mga failures bago naging successful. So yung ginawa ko dito, ako mismo yung nag-breed, no. Marami akong dinaanan para lang makapunta kung saan tayo ngayon, makadating kung saan man tayo ngayon. Yan. So, marami akong mga sisiyo na failure na hindi na lumaki dahil nga ilang days pa lang nawala na. Yan, no? Na-deads na. Yan. Dahil nga trial and error yung ginawa ko. Hindi ako umattend ng mga seminars. Yung aking ginawa lang talaga is based lang sa experience natin, no? At based lang sa mga available na stocks and feeds dito sa lugar namin. At nung dumadami na yung aking mga manok, no, focus na ako sa vlog that time. And nung dumami na sila, wala na akong mapakain. Siguro yung manok ko nasa 50 na. Wala na akong mapakain dahil naabutan ako ng COVID. Yan, may lockdown, no? Wala na akong trabaho, nawalan ako ng mga trabaho, no? So yung ginawa ko is nag-start ako ng new business which is yung food delivery. Yan, kasi uso yun that time. Yan. At lumakas. At yung income ng food delivery, yun yung pinapakain ko sa mga manok ko. Kaya nabuhay sila. And nung dumadami yung aking mga native chickens, nagbenta ako. And habang nagbebenta ako, na-realize ko, what if kaya i-vlog ko yung life ko, no? Na siguro, dati, talagang start ako sa sobrang hirap, no? At ngayon, mahirap pa rin. Pero ngayon, medyo malayo na kumpara nung unang-unang kong mga videos. Yan. So, nag-upload ako sa YouTube, no, Facebook, yan, para sa market, no. Kasi nga madami tayong market, no. At sumikat yung manukan natin. Yan. At hindi ko mararating ito, no, kung hindi dahil sa inyo. Yan, sa mga palagi nag-share ng mga videos natin, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, ibang bansa, no, talagang kumukontak sa atin, no, para kumuha lang ng ating mga similya. February 2021, naisipan ko na mag-start ng Heritage Chickens. So, kumuha ko ng mga Heritage Chickens, no, kasi gusto ko rin i-explore yung pag-aalaga ko ng mga Heritage Chickens. Kasi sabi nila, mahirap daw alagaan din po itong mga Heritage Chickens. Mahirap nga ba? Mas tumunog ang manukan natin nung nag-alaga tayo ng mga Heritage Chickens. Kasi bumili ako ng maraming incubator, nag-invest ako, no? Dahil marami na rin ako ng mga naebenta, no, ng mga Heritage Chicks dati, no? Heritage Chickens, Native Chickens. Kaya nag-invest ako ng medyo maraming incubator para mas mapabilis yung ating pag-hatch. And ngayon, na-achieve ko na yung sinasabi kong every 3 days na pag-harvest. Ngayon, every 3 days tayo nag-harvest and every 3 days po tayo nagkakapera dahil sa pag-harvest ng mga sisiw. Dito din sa pagnenegosyo ng pagmamanok, no, hindi ka aasenso kung wala kang incubator. Lagi yung tandaan yan. Dahil yung incubator po, malaking bagay po yan para sa mga nagmamanok. Mas napapabilis po yung pag-harvest natin. Yan. Bakit ka ba mas napapabilis? Dahil every batch po, kung ilang beses ka mag-load sa isang linggo, no, ganun din kabilis yung pag-harvest ninyo. Halimbawa, every 2 days or every 5 days, ganun din po kabilis yung pag-harvest ninyo. No, sa first 21 or 18 to 21 days, wala kayong harvest. And after that, every batch na nilo-load nyo ay ma-hatch na. Ganyan po yun. Alam nyo rin dati na, lalo rin sa mga una ko pang mga followers, no, na ako lang talaga nagpapakain sa mga manok ko, naglilinis ng mga patubigan nila, ng pagkainan, no. Ako lang po talaga mag-isa. Yan. At minsan yung mga manok ko, dili pang kumain dahil syempre nagtatrabaho din po ako, which is doon sa sarili kong negosyo. Nung lumakas na yung manukan natin, nag-focus na talaga ako dito. No? At iniwan ko na yung isang ko pang negosyo dahil yung ini-income lang naman nun is nasa mga 30,000 pesos per month lang. Yan. At yung purpose talaga nun is pakain lang. Ngayon, yung ating mga manok kasi, kaya na po nilang buhay yung sarili nila. No? Hindi na ako gumagastos sa sarili kong pera, kundi yung income lang talaga nila. No? So, sila na bahala sa sarili nila. Yung kami na lang is nagpapakain. Si Papang dati, tricycle driver, si Mamang vendor. Sa ngayon, dito lang kami nakafocus sa manukan namin dahil mas walang problema dito, no? Nakakawala ng stress, hindi mabigat yung trabaho, at malaki din ang kita.
Alam ko meron magsasabi na, uy, nagmamayabang lang yan, no? Galing yan sa sa magarang pamilya, no? Hindi po, no? Kahit panoorin niyo yung mga videos ko sa YouTube, no? Siguro mga first 100 videos ko, talaga makikita nyo kung gaano kahirap yung buhay ko dati. Dati, bumibili na ako sa mga agrivet na mga feeds, vitamins. Ngayon, no? Talagang God bless. Talagang meron tayo sariling agrivet, no? So, nakaka-happy lang dahil na-achieve ko yung isa ko pang goal na makapagpatayo ng agrivet na which is makakabili kayo ng pinakamurang feeds dahil yung SRP binababaan ko pa po, no? So, wala na masyadong income doon. Yung purpose lang noon is para makapag-supply tayo ng murang feeds sa mga followers natin, murang vitamins, murang gamot, no? Ang mga knowledge, no? At syempre, about din dito sa pagpapakain natin, nakaka-discount din po tayo sa galing sa mga kumpanya. Pero konti lang naman, halos ang mga discount na pinamamahagi po natin sa mga ka-native natin na bumibili ng feeds, vitamins at saka gamot. Ang video po na ito ay hindi po sa pagmamayabang, kundi para ma-inspired yung mga nagfa-farm, lalo na sa manok at mga livestock. Ngayon din, meron na rin tayong mga mamahaling manok katulad ng mga Shamo, no? Yung Indio Gigante natin, no, nag-umorder na ako at siguro baka next month or next 2 months parating na sila dito. Yan. Yung iba kasi sa Luzon ko pa in-order, yung iba sa Visayas pa na part. I-ship kasi yan papunta dito. Dahil din sa pagmamanok, no, nabibili natin yung mga gusto natin at nakapunta na rin ako ng sariling bahay, nakakuha na rin ako ng mga sariling lote dahil dito sa pag-aalaga ng manok, no? At yung pamilya ko, nabubuhay ko, si mamang si papang, no, dito na rin umaasa sa pag-aalaga namin ng manok. At talagang masasabi ko lang dito, no, super relax, talagang nakakaaliw dahil lahat na makikita nyo dito na gumagalaw, no, pera po yan. At talagang kung ano kasi, no, malaking tulong talaga yung pagmamanok sa mga gastusin. Pwede maging free yung ulam ninyo, itlog, manok, may mga reject minsan, no, napipilayan, so kakainin natin yan, no. At walang sayang dito, pati yung poops nila nagiging fertilizer. Yan, at yung feeds nila, wala na rin masyadong problema dahil nga hindi na tayo maubusan ng mga stocks about sa mga feeds natin dito sa manukan dahil nga may sterile na tayong agrivet. Yan, no? So nagpapasalamat talaga ako, no, mga kanitib, kung hindi po dahil sa inyo, no, wala pa tayo dito. Sa mga palagi nag-share talagang, yun ang mga nag-share kasi ng mga videos natin, no, marami mga friends nila nakakita din, mahilig sa manok, mag-alaga ng manok, yan, nakakuha sila dito. Yan. At yung iba nag-share, nag-share sila, may mga relatives sila sa ibang bansa, yan, sa Luzon, Visayas, no, tapos share na, sobrang blessed ko, no, dahil andito kayo sa atin, no. So hindi ko lahat magagawa ito, no, kung hindi po sa tulong yung mga ka-native. So maraming salamat mga ka-native at ito na yung unang pamamahagi ko sa inyo, no, ng mga freebies natin, no, mga murang feeds, no. Bilang pasasalamat ko po 'yan, no. Sa agrivet po natin walang tao doon, no, kundi ako lang po mag-isa, no. Ako po yung nagsi-serve sa mga customers natin, no, sa mga gustong bumili ng feeds. Kaya minsan anong oras na tayo mag-open dahil minsan dito pa ako sa manukan. Siyempre, ito po yung ano talaga natin, no. Yung napaka-importante itong manukan natin. Yan. Tapos, after dito sa manukan, no, balik na ako sa agrivet hanggang alas 7 na ng gabi. Yan. So, kahit walang masyadong income doon, no, I'm so happy na happy din po kayo, no, sa makukuha yung mga freebies, no, mga ano talaga, talagang tulong ko yun para sa inyo, no, kung ano yung makakaya ko. So, mga kaniti, maraming salamat po sa inyo, no. Sana na-inspired kayo sa video na to, no. At never quit. Katulad sa akin, no, kahit dati gusto ko na mag-quit, ayaw ko talaga. Talagang ano to, kahit anong hirap dati ng buhay sa pag-aalaga ng manok, no. Never quit lang dahil hindi nyo alam, baka malapit na kayong umasenso, no. Konting tiis na lang.